Good day, everyone. I am Stephanie Angel Magdame, and on behalf of my group mates, we will discuss about the data to knowledge continuum. So, for an overview of our discussion, it includes our introduction, raw data, data analysis, category analysis, product performance, pricing strategy, inventory management, and stock replenishment. So, sa discussion na to, makikita natin how the data is manipulated and organized systematically. So, welcome to our presentation, and we will transform data into knowledge by our teacher giving us a data set na magsaserve sa ating gateway to explore, analyze, at solve a problem. So, sa ating raw data, binigyan tayo ng teacher natin ng isang dataset para i-analyze, and it entitled Sample Department Store Data, Sales, and Inventory. So, mayroon tayo ditong 10 product na may 7 or 6 na category. May iba't iba din silang product name, iba't ibang price, iba't ibang units sold, and iba't ibang quantity. So, ito yung ating aayusin, ito yung ating i-analyze kung ano bang dapat i-restock, ano ba yung dapat bawasan yung pagre-restock, kasi hindi naman nabibili. Ito yung data analysis natin. So, yung blue ay ang price, ang violet ay yung units sold, yung red ay yung stock quantity. So, ang may pinakamahal ay yung laptop at saka smartphone. Pero sila din yung may mababang units sold. Ang may pinakamataas naman na units sold ay yung t-shirt at saka yung jeans, at sila naman yung marami ding stock. At sila din naman yung isa sa pinakamura. So, ayan, nakikita na natin, di ba? Na-analyze na natin kung ano yung dapat i-restock, ano yung dapat hindi, kung ano yung mabili, at ano yung hindi. So, sa category analysis, ipapakita dito kung ano ba yung mga product na may highest number, ano yung mga category na may highest number of products. So, sa apparel, ang apparel may 2, ang t-shirt at jeans. Ang footwear may sneakers, 1. Ang accessories, 2, backpack at saka watch. Ang electronics may laptop at smartphone. Sa appliances may coffee maker. Sa home naman may bedding set at saka towel. If we will ranging it and arranging it sa highest to lowest, ang may pinakamarami, tie lang ang apparel, accessories, electronics at home. Samantalang tie din naman sa lowest ang footwear at saka appliances. So ito yung table and data for category analysis. Ayan. So, for our product performance, ipinakikita dito kung alin yung top selling product in terms of unit sold. So, ito ba yung mga trending sa panahon ngayon? So, ang nakita namin, ang may pinakamaraming unit sold, first ay yung t-shirt. Sunod naman ay yung jeans. At pareho silang nasa category na apparel. At ang third naman is yung backpack, which is nasa accessories category siya. Yung t-shirt may 120 sold, yung jeans may 85, yung backpack ay may 70. So our group analyzes this data kung bakit yung mga product na yun ang marami. So we believe that this is currently the best-selling product because it's a favorite among many, and it's also a necessity for most people, especially students, as the new school year approaches. And moreover, napaka-affordable at readily available for purchase naman itong mga product na to. Kaya siguro, ito yung may maraming nabibili. Ito yung manipulation ng data ng product performances. Ayan. Ayan. So, in terms of pricing strategy, ini-examine namin dito kung ano yung relationship ng prices at saka ng unit sold. Kung yung higher priced product ba na selling ay katulad ng lower priced one, ibig sabihin kung yung mga mahal na product ba ay parehas ang unit sold doon sa mga mabababa ang presyo.
So, na-realize namin na they are not the same. Ang mga higher products, sila yung may mga low stock at yung maunti yung unit sold kasi yung price nga ay mahal. Kabaligtaran naman sa mga lower prices, meron silang higher unit sales at mas malaking stock quantities. Kasi ang reason, ang mga higher products have lower unit sales is that yun yung mga gadgets. At nowadays, when people naman buy a laptop, they tend to be content with it. Tsaka hindi naman sobrang mabilis palitan yung laptop, di ba? It takes years to consider a replacement. Sa kabilang banda naman, ang mga lower price item katulad ng t-shirt, jeans, yun yung mga mas affordable. At saka yun yung it encourage people to purchase more of them kasi nga, mura. At additionally, yung mga apparel items, which is the t-shirt and the jeans, sila yung mga mabibilis palitan, di ba? Compare sa mga laptop at saka sa mga smartphone. So, yun yung naging conclusion namin. Yung mga mahal, yun yung mga yung mga mauunti yung benta. At yung mga mura, yun yung mga mabibili. At yun naman yung tactic sa ating economy ngayon. Ayan. So, makikita natin, in terms of pricing, ang may pinakamahal ay laptop at smartphone. Ito. And in terms naman sa unit sold, sila din yung pinakamaunti, ang laptop at smartphone. Pero yung may pinakamurang price, which is the t-shirt, jeans, and towel set, sila naman yung matataas yung unit sold kasi nga mura. At ito, makikita nyo dito, di ba? Ito sa price and unit sold. Makikita natin na yung may pinakamataas na price, maunti rin yung unit sold niya. At dito naman, sa price, unit sold, and stock quantity. Kung ano yung may pinakamahal, yun yung may pinakamaunti na stock. Kasi nga, maunti din yung unit sold. So, hindi sila nagre-restock kasi maunti nga yung bumibili. Ayan. So, ito yung inventory management natin. Kinalculate dito yung rate ng each product. Ang ginawa namin dito ay unit sold divided by stock quantity, which is makikita natin dito kung alin yung may highest sell-through rate at ano yung may pinaka-mababa. So, ang naging result based dun sa inventory management na to. Ang may 3.0% it appears, yun yung smartphones at saka watches. Ayun yung kailangan ng restocking soon. This is because their unit sales are relatively low due to their higher price points. Kasi nga kagaya ng sinabi ko kanina, di ba mahal yun? So, medyo maunti yung bibili dun. Tsaka hindi din naman siya mabilis mapalitan. So, siya yung kailangan ng, restocking soon kasi maunti nga din yung kanilang stock. So, that's all. That's our presentation, and in behalf of my group mates, John Lay Erickson Somage, Maxine Natalie Orete, Precious Jeshaya Bruegas, we're taking you guys for listening and for your attention.